Okay, pag-usapan natin ito mga clear. Kasi nagkaroon na naman ulit ng Facebook Live. Itong si Senator Alan Cayetano. Okay? Alam ko nabanggit niya yung pangalan ko pero hindi yun yung topic natin. Sige, hanapin ko mamaya. Ito kasi nakita ko mga clear. Pag kayo ay nakikinig kay Senator Alan Cayetano, ang ipapakita niya ngayon na siya ay makamahirap, na ang puso niya ay para sa bayan. Yan Yan. Kasi bakit kapit na eleksyon pa? Ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay. So, pero mga parang walang, hindi ko alam hindi ba siya nag-entertain ng interview sa mga radio stations or sa news? Sa mainstream? Parang wala, no? Parang iwas ba siya? Di siya na-i-invite kaya kailangan na niya mag-live? Mag-Facebook live? Tanong ko lang yun. Ha? Kasi dito na lang siya, kasi lahat ng sinasabi niya ngayon dito, hindi naman natatanong ng media kasi wala naman, di ba? But anyway, sige mga klip. Dito kasi, ang nakikita ko kasi sa kanyang style, puro, yung sinisira niya, yung pamamahala, ngayon, appealing to the emotions. Siya. Diba? Kinukuha niya yung damdamin ng mga tao katulad nung ginawa niyang pangangampanya sa 10K. Diba? Na para bang ako, parang ang dating isyada, parang siya ay ang solusyon. Marami naghihirap. Pakinggan natin to Pakinggan natin to. Yung makaisa ka sa kapwa mo. So even in the best run ng bansa sa buong mundo, stealing, cheating, lying. Yun naman pala Mga kliri, alam naman niyang mali. Di ba? Alam niya namang mali. Ulitin natin And kultura din yon. Pero sa ating bansa at sa kahit anong bansa sa buong mundo, stealing, cheating, lying, yung makaisa ka sa kapwa mo. So even in the best run countries, hindi rin po perfect. So? Pero alam niya mali, di ba? Di ba? Pero dun sa hindi maganda ang pagpapatakbo ng hindi rin po perfect. Hindi ko, wala akong hindi ko maintindihan. Layo-layo yung mga example niya. Alam ko yung prayer. Hindi ko alam yung prayer ng ibang religion. Although may curiosity din ako at pinapakinggan ko minsan. But di ba sa kasi sa lahat ng evangelical churches, lahat ng Christian churches, no? I reference the Christian churches because alam ko yung prayer. Hindi ko alam yung prayer ng ibang religion. Although may curiosity din ako at pinapakinggan ko minsan. But di ba sa kasi sa lahat ng Christian, meron tinatawag na the Lord's Prayer o yung tinuro ng Panginoon Jesucristo at may part doon na nagsasabing, your kingdom come, ang kingdom sa sinungaling, walang pagnanakaw sa earth. Ibang-iba po kung ang Diyos natin ay tunay na Diyos kasi doon walang sakit, walang sinungaling, walang pagnanakaw, walang... Wow! Tingnan lang mga karos sa totoo lang, mahirap pakipag-debate about religion kasi iba-ibang paniwala yan. Pero, di ba, pag totoong Diyos mo, walang stealing, wala daw stealing. Mga ka-clear. Wala stealing, wala stealing. Gutom, and kultura din yon. Pero sa ating bansa at sa kahit anong bansa sa buong mundo, stealing, cheating, lying, yung makaisa ka sa kapwa mo. So even in the best run countries, hindi rin po perfect, di ba? Pero dun sa hindi maganda ang pagpapatakbo ng bansa, inaani po talaga natin ay kahirap. See? Nakuha niyo yung gusto niyang pakita? Na kaya naghihirap ngayon dahil sa hindi maganda pamamalakad. Mga ka-clear. Pero alam mo Senator Alan na panahon ni dating Pangulo Duterte, may stealing, di ba? May killing. Bakit? Inamin mismo nga ni dating Pangulo Duterte na nagnanakaw siya. Tanong, pinigilan mo ba? Pinigilan mo ba? Being a member o being a Christian, pinigilan mo ba? Dinaan mo ba si dating Pangulo Duterte sa dasal mo na ganyan? Or hindi mo kaya kasi di siya naniniwala sa Diyos kasi minumura niya yung Diyos. Diba? Ngayon, yung mga pasaring, yung mga pagbibigay ng mga insinuation doon sa mga
kalaban mo. Tanong natin, ito ba yung aral? Ito ba yung aral na dapat nakapulutan? Dapat na mapulot namin? From you as Christian? Diba? Parang taliwas. Diba? Parang taliwas yung matututunan natin. Sana. Kasi hindi natin alam. Kasi, ang tanong natin, yung bang mga insinuation, yung mga ad hominem ba, parte ba ito ng tinuturo sa pagiging Christian? Paano? Hindi makagamot ang mga kamag-anak, hindi makapag-aral mga anak, napipilitan humanap ng trabaho sa abroad, hindi makakain ng 3 beses sa isang araw, tapos hindi talaga mawala sa atin ang mga may trabaho nga, pero isang kahit isang tuka, meaning hindi man lang makapagpahinga o hindi man pwede umabsent kahit may sakit na, kasi pag umabsent, wala talagang kakainin. So, O yun na, mga kikita nyo. Pag umabsent, walang kakainin. Pero, yung pag-absent ni Senator Bato, tinotolerate nyo. Nang kumikita siya. Okay lang, di ba sabi niya? Tandaan nyo to, tinolerate niya yung pag-absent ni Senator Bato. Kasi may dahilan daw si Senator Bato na wag pumasok. Kasi may threat daw. Di ba? May threat daw na hindi siya mapoproteksyonan kapag may warrant of arrest. Yun naman pala. Alam pala niya yung pagdurusa ng iba natin mga kababayan na kapag umabsent, walang income. Pero sila, tinotolerate nila yung mga taong hindi na trabaho pero sumasahod. Maliban kay Senator Bato, di ba natotolerate niyo rin? Ang isang vice-presidente, gusto niya pang maging pangulo, pero laging nagbabiyahe, laging wala sa trabaho. Di ba? Hindi ko maintindihan ba't ang mga sinasabi ni Senator Alan Cayetano, minsan taliwas, sa iba niya paniniwala, pagkakampi niya yung pinag-usapan. Di ba? Dapat tinutuloy mo rin si Senator Bato, ba't di ka pumapasok? Dapat tinutuloy mo rin si Senator, si VP Sara, bakit lagi ka nagbabakasyon? Diba? Pero hindi niya ito magagawa. Bakit? Kaalyado niya eh. So kahit hindi sila magtrabaho, justify niya. Diba? Oh. hindi man lang makapagpahinga o hindi man pwede umabsent kahit may sakit na, kasi pag umabsent, wala talagang kakainin. So yung bakit, kailangan natin lumaban kasi po, Diba? Dapat ilaban mo talaga. Yung karapatan ng Pilipino, hindi karapatan ng mga kaalyado mo. Yan pala, naniniwala ka, maraming mga Pilipino na kapag hindi pumasok, walang sweldo, pero nagagawa mong itolerate si VP Sara at saka si Senator Bato. So, paano yun? Paano mo siyang, paano magkakaroon ng reflection dito? Sa parehong sitwasyon, magkaiba lang dahil yung isa mahirap, tapos yung iba, kalyado niya. Diba? Pero yung isa, naaawa siya, di siya sumusweldo dahil hindi pumapasok. Pero doon sa dalawa, hindi pumapasok, pero okay lang. iilan lang po kami nagsasalita. At kahit naman po ako, nung hindi po ako yung front and center, iilan silang nagsasalita. At marami sa kanila ay kinukulong, kinakasuhan. Yung KKK, kung tawagin ko po na kuyog. Ito, mga clear ha. Sa totoo lang. Si Ching Paras wala naman sa radar yan eh. Kung totoo di ba yan pinapansin eh. Kahit mag-ingay na mag-ingay yan eh. Diba? Hindi ba yan pinapansin eh. Tingnan nyo, hanggang ngayon. Si Mayor Baste. Nakasuhan na ba? Sa pagbabanta sa Pangulo? Diba? Eh di mas lalong wala sa radar si Ching Paras. The problem is, mga kaklear, yung ebidensya, sumasambulat na lang eh. Dahil iba yung pakay ng NBI sa paghuli para sa human trafficking. Dahil nambubugaw nga ito. Yun ang huhulihin nila. Ang problema, may pumiyok. May umami na meron silang balak gawin kay ES Ralph Recto. Hindi ba babayan i-imbestigahan? Tapos sabihin mo, porket maingay si Ching Paras, gagawa ng kwento? Wala siya sa radar. Hindi siya pinapansin. Diba? Parang ganda. Sino ka ba para pansinin? Hindi. Wala siya dun. Wala siya sa radar. Para siya pag-initan. Wala eh. Nagkakataon, wala naman pinag-iinitan. Walang tinatarget. Nagkakataon, yung mga ebidensya lumalagpak lang. Sige nga mga kaklin, yung kay Senator Marcoleta, wala naman yan eh.
until siya nagbulid sa sarili niya. May narinig nga ako eh. Sino nga yung vlogger na sabi niya, itong si, Senator Marcoleta. Si ano yata, ang pangalan nun, sa Canada? Alfred. Ano narinig ko sa kanya? Sabi niya, ayan, Senator Marcoleta, pinakulong yung sarili. Kasi sa kanya nagaling yung mga ebidensya. Diba? Katulad niya, kaya hindi mo, katulad niyan mga clear. Okay. Bakit matatakot itong si Senator Alan kung wala namang anomalya yung 2019 SEA Games? At kung walang anomalya sa mga pondo dito sa Taguig patungkol sa flood control projects, diba? Wala naman. Pero bakit inisip niya papakulong siya? Kung malinis ka naman, di ba wala magiging ebidensya? Ang kaya ng problema, ang dami nakalap ni Senator Lacson. Di ba sabi niyo huwag manglamang sa kapwa? Di ko makikita may nanglalamang sa kapwa, di ba dapat mamanagot? Dapat managot, di ba? Kung mapapakita mo naman, hindi ka nanlamang sa kapwa, di wala. Tapos kaso, tapos kulong. At isa si Senator Lacson sa nagpapairal din nun. So makita po natin sa Blue Ribbon Committee, nung nag-umpisa kay Senator Marcoleta, maganda po yung umpisa. Pag-take over ni Senator Lacson, biglang tinuro kay Senator Jinggoy, kay Senator Joel Villanueva, Parang noon pa naman naturo itong sila Jinggoy, di ba? Sa House pa lang, right? Sa House of Representatives pa lang, naturo na to. Senator Chis Escudero. At nung matuturo yung ibang senador, pero kakampi niya, parang medyo natigil doon. So, ganun din po, no? Nung una, kung saan Sino? Sino senador? Sino senador yung sinasabi niya? Nakakampi. Na matuturo. Erwin Tulfo? Maleta? Sabi nga natin walang naipakita saan tinuturo, kung umaabot na sa mga sekretary, umaabot sa Malacanang, pero si Senator Lacson, hindi na dinala yung witness, siya na yung sumagot. Mga kriteria niya. Ito lang sa akin Sabi, pag umaabot na sa mga sekretary, sino may sekretary mga sekretary? Si Saldico? Tama ba? Si Saldico lang ba? Sino pa? Sige, sino pa? Sino pa ituturo sa mga sekretary? Saldico, di ba? Nasa mo si Saldico? Para patotohanan yan. Di ba? Nasa mo si Saldico para patotohanan yan? So, katulad niya, sasabi ni Senator Alan, pagpapunta ng sekretary, nahinto. Ang tanong, Senator Alan, meron ka na bang ebidensya? Kasi kung may ebidensya ka, gawin mo na rin yung ginawa ni Senator Lacson. Huwag ka na magpa-imbestiga, diretso mo na sa ombudsman. Di ba ganun lang naman yung mga clear Doon na, diretso mo na sa ombudsman kung meron kang mga ebidensya sa mga tinuturo mo dyan. Hindi puro insinuation dyan. Diyan kasi nagkakaroon ng problema laging pa-insinuation lang. Nakikreate siya ng issue, wala na siyang pinapangalanan, wala siyang ebidensya. Kasi kung meron mga ka-clear, go, diretso na. Yun yung sinabi natin sa briefing mga ka-clear. Kasi si Congressman Tino naiinip. Di kung may ebidensya man kung sino yung sinasabi nyo na malaking isda, sampahan nyo na. Diretso nyo na sa ombudsman o sa DOJ. Para di na tumagal. Ito mga ka-clear, sige go. On the record po lahat yan. At siya naman po, sinasagot niya yan. So, paano tayo humantong dito? So doon pa muna po ako sa bakit. Pag wala na pong nagsalita at na-cover up po, to be fair to this administration, to be fair to President Marcos Jr., umuusad, may mga nakukulong, may investigasyon, may lumalabas. To be fair to Secretary Dizon, for example, iniikot yung mga lugar at pinabibilisan. Pero yung hinahanap natin na komprehensibo na lahat ng lugar at lahat ng kontrata, wala. Or bitin pa. And then you have of course people, hindi ko na sila isa-isayin, ayaw ko sila maging target. Whether yan ay mga kongresista, yan ay mga progressive groups, yan po ay... Diba? Ayun niya mapangalan kasi wala naman din siyang ebidensya. Ang problema kasi, mga ka-clear, yung demanda sa kanya ni Senator Lacson, di naman yung pati. Diba? Galing yan mismo kay Senator Lacson. Sarili niya yan. Pagsisikap. Kaya huwag mo itadamay dito yung administrasyon. Kayong dalawa ang nagkaroon ng sagupan, nag-insinuate ka sa kanya, di umano na parang corrupt dahil nagdoble yung yaman, mali ka naman pala kasi 4 na beses ang pagyaman niya. At bayad ng mga taxes. Ngayon, natapos ka dun sa insinuation na yon. Nung binalikan ka, ikaw na ngayon yung nagkakaproblema. Si Senator Lacson, patuloy na naghahanap ng dokumento patungkol dito sa di umano mga anomalya sa proyekto sa Taguig. Mga kolumnista,
yan po ay mga matagal na sa politika or mga former secretaries ay nagsasalita, talagang may tinitignan, may tinititigan, di ba? So there are much bigger contractors, especially if they're powerful or powerful contractors. Okay lang naman, ma. Huwag ka na magturo. Ba? Kung malinis ang Taguig, walang problema, mga ka-clear. Yun lang yon. Bakit kailangan ihuli ka? Or rather, sorry. Bakit kailangan ihuli ang Taguig? Di ba mas maaga, ay mas maganda kung maaga mong mapapasinungalingan yung mga bintang dyan sa Taguig. Dinilay mo naman, ikaw naman ang sumagot. Wala na iba sumasagot patungkol sa Taguig, kundi ikaw. Kaya lang lumalabas ang dokumento ni Senator Lacson, meron kang kamay. Di ba? Sa pagpapagawa dyan, sa Taguig. Oh, mismong kapatid mo ang gusto na unahin ang Taguig sa pagpapaimbestiga. O paano sabi mo may tinitignan at may tinititigan? Eh kung may kompleto ng papel sa'yo, di unahin na yun sa inyo para kung walang alam, di ba, kung wala kang mali, at ang mga itinuturo sa mga akusasyon ay wala nang basihan, edi umpisa na. Pero hindi, parang gusto niya, wag sila. Of the powerful people na parang hindi tinitingnan, pero tingnan niyo po katulad sa akin, sa Taguig. After May 11, sinabi ko na po sa inyo, handa ako sa cost. Di ba? Mahirap. Kaya nga, di ba? Ito pang iniisip ko, mga klib, bakit kailangan nilang makuha yung Blue Ribbon Committee? Para yung mga di umanong anomalyan nila mismo sa lugar nila ay hindi maimbestigahan? Skip nila yun eh. Di ba? Skip nila yun. Oh. Pero ngayon, nakanti mo si Senator Lacson. Aminado naman si Senator Lacson na inuna siya dahil nag-insinuate na corruption sa kanya eh. O di unahin ka na. Diba? Aminado si Senator Lacson dyan. Talagang tinitigan ka na niya. Diba? Kaya tama ka. Iba yung tinitigan sa tinitignan. Si Senator Lacson, titig na titig sa'yo. Po, mahirap. Marami akong kinailangan sabihan na huwag niyo ko alalahanin kung ako'y kasuhan nila o ikulong. Sana naman po, walang patayan. Sana po, walang assassination plot. Hala, sino ang nagpapapatay, mga ka-clear? Sino ang may assassination plot? Sino ang kaya magbayad ng 5K para pumatay? Lahat ang ito ay galing kay VP Sara. So tanong, takot na ba si Senator Alan sa mga banta? Sa mga revelasyon na kaya magpapatay ni Vice Presidente? Kasi yung ganyan ng patay, mga ka-clear, wala yan sa sistema ni Pangulong Marcos Jr. At definitely walang sistema dyan sa Senado. So nagpapaawa ka ba na walang patayan? Hindi iyan ang trabaho ni Pangulong Marcos Jr. Trabaho yan ni dating Pangulong Duterte. At ngayon, ang pumapalit sa trono, si Vice Presidente. Nagbanta sa Pangulo. Ba? Tapos ngayon, pumapangalawa ulit. Meron namang issue na kaya niyang magbayad ng 5K para lang pumatay. So, sino ang kinatatakutan mo ngayon dito? Na pwede kang patayin? Na maggawa ng assassination plot? Lahat ng yan, galing yan kay VP Sara. So, takot ka na ba? Sa mga maaaring banta na ganito, katulad dito na madaling magpapatay sa halagang 5,000? Diba? Mga pagbabantayan ni VP Sara. And I don't think naman meron. Pero yung kaso at kulong, tinanggap na po namin yan. Yan Diba? pala eh. Ang plot namin, kung ako'y kasuhan nila o ikulong, sana naman po, walang patayan, sana po, walang assassination plot. Yun naman pala eh. O ito. And I don't think naman meron. Oh. Wala pala. Pag kailangan i-insinuate mo. Diba? Nilalagay mo sa negatibo ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. na hindi niya yan gawain. Gawain yun na nakaraan. Kaya kabisado mo. Wala sanang patayan. Bakit yung nangyari kay Espinosa? Takot kasi ginawa kay Espinosa? Sa loob mismo ng presinto? Diba? Sa loob mismo ng presinto, ginawa ng paraan para palabasing lumaban. Diba? Pero yung kaso at kulong, tinanggap na po namin yan, di ba? At marami nagsasabing, yung kaso ni Senator Marcoleta, wala yan, hindi totoo yan, never nagkaroon ng ganyan, na campaign donation, sasabihin plunder, tapos sinabi yan sa mga nag-donate, like Mike Defensor, huwag kayong mag-alala, available yan, kasi hindi naman, porque nag-donate ka at siya na plunder, ikaw rin. Pero kita mo, nakakulong na sila ngayon, di ba? Yeah. May ebidensya kasi ni plunder. Di ba? Makakaila mo ba? Tama, ang tanong natin, tama ba na tumanggap ka ng milyones? Wala pang campaign period. Tumanggap ka bilang donasyon. So, wag niyang
baguhin yung kwento kasi binabawi niya yung kwento na ito ay campaign donation. Mga clear. Nabigay yan bago mag-campaign period. Paano mo papatunayan na campaign donation yan? Ang pagbibigay ng campaign donation, mga clear, hindi yan bawal. Ipapalista mo lang. Ipaparecord mo. Pero kung tinanggap mo ito at the time na hindi ka kumakandidato, tapos, hindi mo pa ni-report. So, Sandra, tama ba na wag i-report yung mga nakukuha ng mga public servant na tulad nyo? Wag i-report sa BIR? Kung Okay, mga clear, lang pinakita ko sa inyo kasi meron siyang sinasabi dito na na wag lang siyang patayin, wag lang magkaroon ng assassination plot. So, sino ang sanay doon? Hindi ang Pangulo Marcos Jr. Unless, may alam ka, na pag-uusap nyo, ni Pangulong Duterte o ng kanyang pamilya patungkol sa mga quote-unquote, kitaan. Kung meron kung meron. So, natatakot ka most probably sa kakayanan ni VP Sara na magpapatay sa halagang 5,000. Kasi baka may maibulgar ka na laban sa mga Duterte. Baka lang Doon ka ba takot? Walang patayan at walang assassination plot.